Ako si Lila, 14 na taong gulang, at kasama ko ang aking kapatid na si Mateo, isang taong mas bata sa akin. Sa nayon namin palaging may mga kwento hinggil sa isang mahiwagang bituin na tinatawag na bituin ng kapayapaan. Sinasabing ito ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan at kasaganaan sa sinumang makahanap nito. Ang aming lolo ang unang nagsalaysay sa amin ng kwento, at mula noon naging bahagi na ito ng aming mga pangarap. Isang malamig at maulap na umaga, habang kami ni Mateo ay naglilibot sa kakahuyan, napansin namin ang kakaibang liwanag na lumilitaw sa pagitan ng mga puno. Ito ay isang uri ng liwanag na hindi namin pa nakikita. Sa aming kuryosidad, sinundan namin ito. Ang aming mga hakbang ay mas mabilis kaysa dati, puno ng pananabik sa kung ano ang maaari naming matagpuan. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang pag-aalinlangan na bumabalot sa akin. Mateo, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ko, habang hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Oo, Lila. Pakiramdam ko ay may mahalagang bagay tayong matutuklasan. Sagot ni Mateo na may kakaibang tapang sa kanyang tinig. Habang kami ay naglalakad, naririnig ko ang mga bulong ng hangin, tila may mga mensahe itong dala. Ang mga puno ay tila nagsasayaw sa ritmo ng aming paglalakbay. Ang paligid ay nag-uumapaw sa misteryo at kami ay nagpatuloy kahit na ang aming mga puso ay puno ng kaba. Pagdating namin sa isang malawak na clearing, ang liwanag na aming sinusundan ay biglang nawala. Kami ay tumigil sa aming paglalakad at naghahanap ng senyales ng bituin. Ngunit sa halip, isang lumang puno ang aming natagpuan, tila ito ay puno ng mga lihim. Sa ilalim ng makapal nitong ugat, may nakita akong isang bagay na kumikinang. Ang aking puso ay tumalon sa tuwa at takot. Mateo, tingnan mo ito, sigaw ko habang itinuro ang bagay na iyon. Sa aming pagkakaupo, unti-unti naming hinukay ang lupa hanggang sa lumitaw ang isang maliit na kahon. Ito ay kalawanging bakal, ngunit ang disenyo nito ay tila gawa ng mga kamay ng Diyos. Sa aming pagdampot, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula dito. Lila, ano kaya ang laman nito? Tanong ni Mateo habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa paghawak. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa loob ng kahon. Ngunit ang aming pagnanasa na malaman ay mas malakas kaysa sa takot. Nang buksan namin ito, isang matinding liwanag ang umagos palabas at kami ay napasigaw sa pagkabigla. Ang liwanag ay tila dumadaloy sa aming katawan at kami ay napuno ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit bago kami tuluyang makabawi, ang liwanag ay unti-unting naglaho at sa loob ng kahon ay natira ang isang lumang pergamino. Binasa namin ang nakasulat sa pergamino at ang mga salitang nakaukit ay tila nagdadala ng mensahe mula sa kabilang mundo. Sa paglalakbay ng mga magigiting, ang bituin ay nakatago sa mga lihim ng kalikasan. Hanapin ang daan sa pamamagitan ng puso at ang kapayapaan ay magiging sa iyo. Ang mga salitang ito ay tila isang gabay, ngunit sa likod ng bawat salita ay may nakatagong panganib. Habang kami ay nag-uusap tungkol sa aming susunod na hakbang, bigla kaming nakarinig ng mga yabag mula sa aming likuran. Kami ay napatingin at sa aming pagkagulat, isang grupo ng mga nilalang na hindi namin pa nakita ay nakatayo sa aming harapan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa dilim at ang kanilang anyo ay tila nagmumula sa mga kwento ng mga alamat. Sa gitna ng aming pagkalito, ang kanilang pinuno ay lumapit at nagsalita. Ang bituin ay hindi para sa mga tulad ninyo. Ang kapayapaan ay may halaga. Sa kabila ng aming takot, pinili naming ipagpatuloy ang paghahanap sa bituin ng kapayapaan. Ako si Alon at kasama ko ang kapatid kong si Tala. Mula nang marinig namin ang alamat tungkol sa mahiwagang bituin na magbibigay ng kapayapaan sa aming bayan, hindi na kami nagdalawang isip.
Naglakbay kami sa kabila ng mga bundok at ilog, sa ilalim ng nagliliyab na araw at sa lamig ng gabi. Ngunit ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa nagsisimula. Sa umaga ng ikatlong araw, narating namin ang isang lumang kagubatan na tila ba nababalot ng misteryo at lihim. Ang mga punong kahoy ay matayog at ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Mula sa malayo, ang kagubatan ay tila mapayapa. Subalit sa pagpasok namin, naramdaman ko ang kakaibang presensya na nagmamasid sa amin. Alon, nararamdaman mo rin ba ang nararamdaman ko? Tanong ni Tala habang mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Tumango ako. Oo, parang may mga mata na nakatingin sa atin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang bawat yapak ay parang umuugong sa ilalim ng lupa. Hanggang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng bulong, tila ba nanggagaling sa hangin. Hanapin ninyo ang daan patungo sa ilaw, sabi ng tinig na hindi namin mawari kung saan nagmumula. Napatingin kami sa isa't isa, nagtatanong kung ito ba ay isa na namang alamat o isang babala. Ngunit wala kaming pagpipilian kundi sundin ito. Sa gabay ng tinig, pumasok kami sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang papalapit kami sa gitna, napansin namin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang maliit na kuweba. Kailangan natin itong tingnan, sabi ni Tala. Baka ito na ang daan patungo sa bituin ng kapayapaan. Humakbang kami patungo sa kuweba. Ang puso ko ay nag-uumapaw sa kaba at pag-asa. Sa loob, ang mga dingding ay tila may sariling buhay, pinapakita ang mga sinaunang larawan ng mga bayani at halimaw na naglalaban para sa kanilang mga adhikain. Ngunit sa gitna ng mga larawang iyon, isa ang tumatak sa akin. Ang larawan ng dalawang magkapatid na hawak ang bituin ng kapayapaan. Ngunit sa kanilang likuran ay isang anino na naghahari. Alon, tingnan mo, bahagyang nanginginig na sabi ni Tala. Parang tayo. Sinilip ko ang larawan at doon ko naramdaman ang malamig na hangin na tila yumakap sa aming dalawa. Sa kabila ng aming takot, nagpatuloy kami. Sa dulo ng kuweba, tumambad sa amin ang isang altar na puno ng mga bituin at sa gitna nito ay isang maliwanag na bagay na kumikinang ng bughaw. Ang bituin ng kapayapaan, sigaw ni Tala, puno ng tuwa. Ngunit bago pa man namin ito maabot, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sino ang nangahas pumasok sa aking tahanan? Mula sa anino ng kuweba, isang matangkad na figura ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay parang apoy at ang kanyang boses ay naglalabas ng kapangyarihan. Siya ay si Lumay, ang tagapagbantay ng bituin. Wala pang nakakakuha ng bituin ng walang pagsubok, sabi niya habang lumalapit sa amin. Pinilit kong maging matapang. Ano ang kailangan naming gawin? Ngumiti si Lumay, ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng lihim. Kailangan ninyong harapin ang inyong pinakamalalim na takot. Sa bituin, makikita ninyo ang inyong mga kahinaan. Nagsimula ang lupa na umalog at sa isang iglap, kami ay natangay sa isang mundo ng ilusyon. Sa gitna ng kadiliman lumutang ang aming mga pinakatagong takot. Ang aking takot na mawala ng kapatid at ang takot ni Tala na hindi matupad ang aming misyon. Huwag kang matakot, Alon, sabi ni Tala habang hinahawakan ang aking kamay. Nandito lang ako. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang lakas na bumabalot sa akin. Kami ay lumaban at sa bawat hakbang, ang bituin ay nagiging mas maliwanag. Hanggang sa ang kadiliman ay napawi at kami ay bumalik sa altar. Ngunit sa aming pagbalik, ang altar ay wala na at ang bituin ng kapayapaan ay naglaho. Sa halip, isang mahiwagang mapa ang naiwan sa aming mga kamay. Bakit ito ang natira? Tanong ni Tala, puno ng pagtataka. Ngumiti si Lumay, ngayon ay tila ba mas mapayapa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi sa bituin, kundi sa paglalakbay. Ang mapa ang susi sa inyong susunod na hakbang. Sa aming paglabas sa kuweba,
Naisip namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang mapa ay naglalaman ng bagong daan patungo sa lugar na hindi pa namin nalalaman. Ngunit sa likod ng aming isipan, alam namin na ang landas na iyon ay puno ng misteryo at panganib. May isang bagay na nag-aabang doon. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang pasimula ng bagong kwento. Sa kabila ng aming pagod, patuloy pa rin kaming naglalakbay ni Amihan sa gitna ng kakahuyan. Ang paligid ay tila isang obra maestra ng kalikasan. Ang mga puno ay nagsasayaw sa hangin at ang mga ibon ay umaawit ng kanilang mga lihim na awit. Ngunit sa kabila ng kagandahan na ito, alam naming may panganib na nagkukubli sa bawat sulok. Anong klasing pagsubok kaya ang naghihintay sa atin, bayani? Tanong ni Amihan habang dinaraanan namin ang isang makitid na daanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit naroon din ang diwa ng tapang na palaging nagbibigay ng lakas sa akin. Hindi ko alam, Amihan, ngunit alam ko na ang bituin ng kapayapaan ay naroon lamang sa mga nakahandang harapin ang kanilang takot, sagot ko. Sa kabila ng aking mga salita, hindi ko maikubli ang kaba sa aking dibdib. Di nagtagal, narating namin ang isang lugar na tila napapalamutian ng mga lumang estatwa. Ang mga ito ay may kakaibang anyo, mistulang mga mandirigmang nakalukob sa kanilang mga baluti. Parang mga bantay ito, bulong ko kay Amihan. Nagsimula kaming maglakad sa gitna ng mga estatwa at naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang babala. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang kalangitan ay dumilim at ang hangin ay umikot sa paligid namin na parang isang buhawi. Ang mga estatwa ay nagkaroon ng buhay, unti-unting gumalaw at nagkaroon ng mga mata na tila nagbabaga sa galit. Bayani, ano ito? Sigaw ni Amihan, habang kami ay nagsimulang magtakbuhan palabas sa lugar. Hindi ko alam, pero kailangan nating makaalis dito, sagot ko habang hinahatak siya palayo. Habang tumatakbo, natapakan ko ang isang bato at nadapa. Ang sakit na naramdaman ko ay tila isang pana na tumama sa aking tuhod. Bayani, sigaw ni Amihan. Bumalik siya upang tulungan ako. Ngunit bago pa siya makalapit, ang isang estatwa ay bumagsak sa harapan namin, hinaharangan ang daan. Sa kabila ng takot, itinayo ko ang sarili ko, hawak ang kamay ni Amihan. Kailangan nating harapin ito. Hindi tayo makakalayo kung hindi natin haharapin ang ating takot. Wika ko sa kanya. At sa sandaling iyon, parang may bumulong sa aking isipan. Isang tinig na puno ng karunungan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa gitna ng kaguluhan. Pumikit ako, huminga ng malalim, at nang buksan ko ang aking mga mata, nakita ko ang paligid sa ibang liwanag. Ang mga estatwa ay hindi na naglalakad, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon pa rin sa amin, tila sinusukat ang aming katatagan. Amihan, subukan mong makipag-usap sa kanila, sabi ko, hindi sigurado kung ito'y gagana ngunit umaasa. Lumapit si Amihan sa pinakamalapit na estatwa at buong tapang na nagsalita. Kami ay naghahanap ng bituin ng kapayapaan. Wala kaming masamang intensyon. Isang saglit na katahimikan ang lumipas at sa aking pagkagulat, ang mga mata ng estatwa ay nagbago ng kulay. Mula sa nagbabagang pula, naging malamlam na asul ito, tanda ng kapayapaan. Unti-unti bumalik sa kanilang pwesto ang mga estatwa at ang daan ay muling naging malaya para sa amin. Hindi ko alam kung paano natin nagawa iyon, pero salamat sa iyong tapang, Amihan. Sabi ko, nilapitan siya at niyakap. Habang kami ay naglalakad palayo, ang dilim ay unti-unting nawala at ang liwanag ng buwan ay muling bumalik, nagbigay liwanag sa aming daan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, alam kong hindi pa ito ang wakas ng aming paglalakbay. Bayani, tingnan mo, sigaw ni Amihan habang tinuturo ang isang bagay sa malayo. Isang liwanag ang kumikislap sa gitna ng kakahuyan,
tila isang bituin na nahulog mula sa langit. Nagmamadali kaming lumapit, ngunit sa paglapit namin, napansin naming hindi ito isang bituin, kundi isang mahiwagang bagay, isang hiyas na kumikislap na parang nag-aanyaya sa amin. Nang kami ay nasa harap na nito, biglang may narinig kaming halakhak mula sa likuran. "Binabati ko kayo sa inyong tapang," sabi ng isang tinig na puno ng kalikasan, nagmumula sa isang matandang lalaki na lumitaw mula sa dilim. Ngunit ang hiyas na ito ay hindi ang bituin ng kapayapaan, ito ay isang pagsubok lamang. Nagtataka kami ni Amihan. "Sino ka?" tanong ko. "Ako ang tagapag-ingat ng hiyas na ito. Ang susunod na hakbang ay mas mapanganib kaysa sa nauna," sabi niya, habang unti-unting naglalaho ang hiyas sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Ngunit sa kabila ng takot, kami ay puno ng pag-asa, sapagkat ang bituin ng kapayapaan ay naroon lamang sa mga handang magpatuloy kahit gaano pa kadilim ang daan. Sa kabila ng aming pagod at hirap, ang liwanag ng buwan ay tila nagsilbing gabay sa amin ni Alon habang patuloy kaming naglalakbay sa hindi pamilyar na gubat. Ang mga puno ay waring lumalakad sa aming paligid at ang hangin ay puno ng kakaibang himig na nagmumula sa mga dahon. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking balat at ang mga aninong gumagalaw sa paligid ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. "Kuya, nararamdaman mo ba niyan?" tanong ni Alon habang hinahaplos ang isang lumang puno. Tumango ako, ramdam ang kakaibang enerhiya ng lugar. Parang may buhay ang gubat na ito, hindi ba? Parang may gustong sabihin. Lumapit si Alon sa akin at inilapit ang kanyang bibig sa aking tainga. Pabulong na nagsalita, "Kuya, ang mga puno." Parang sinasabi nila na malapit na tayo sa bituin ng kapayapaan. Sa narinig, isang tila bagong lakas ang bumalot sa akin at mas nagmadali kaming maglakad. Nagpatuloy kami hanggang sa marating namin ang isang bukas na lugar sa gitna ng gubat. Doon, nakita namin ang isang malaking lawa na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig ay tila kristal at sa gitna nito may isang maliit na isla na puno ng mga bulaklak na nagliliwanag. "Alon, tingnan mo yon," sigaw ko sabay turo sa isla. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang mga mata niya ay tila kasing lalim ng dagat. "Mga batang mandirigma ng kapayapaan," wika niya, "upang marating ang bituin ng kapayapaan, kailangan ninyong sumailalim sa pagsubok ng buwan." Nagpalitan kami ng tingin ni Alon. "Ano ang pagsubok ng buwan, Lola?" tanong ko. Ngumiti ang matanda, ang kanyang ngiti ay puno ng misteryo. "Sa bawat yugto ng buwan, may isang hamon na dapat malampasan. Sa kabilugan ng buwan, kailangan ninyong harapin ang inyong pinakamalalim na takot." Sa kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng hamon. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi kami pwedeng umatras. "Handa kami, Lola," sagot ko, sa kabila ng kaba. Isang malamlam na liwanag ang bumalot sa paligid at ang tubig sa lawa ay biglang kumilos. Ang isla sa gitna ay tila nagmistulang lumulutang at sa isang iglap, nagkaroon ng tulay na yari sa mga sinag ng buwan patungo sa isla. "Kuya, halika," sigaw ni Alon, sabay hakbang sa tulay. Sumunod ako, ang bawat hakbang sa sinag ay tila punong-puno ng tensyon. Habang papalapit kami sa isla, unti-unting nababalot ng usok ang paligid at ang hangin ay tila nagbago. Sa isang iglap, kami ay nasa isang lugar na pamilyar ngunit hindi namin maipaliwanag. "Kuya, ito ang lumang bahay natin," sabi ni Alon. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Tama siya. Ang paligid ay tila bumalik sa nakaraan, sa bahay na kinalakihan namin. Ngunit sa halip na magdala ng saya, isang malamig na hangin ang bumalot sa amin.
at ang mga anino ng nakaraan ay nagsimulang lumutang sa paligid. Alon, ito ang ating takot, bulong ko, ang pagkawala ng ating tahanan ng ating mga magulang. Habang nakatayo kami sa gitna ng alaala, isang malakas na hangin ang pumunit sa paligid at ang mga anino ay tila nagiging mas buhay. Nakaramdam ako ng pangamba, ngunit isang boses sa loob ko ang nag-udyok na harapin ito. Kailangan natin itong lampasan, sabi ko, sabay hawak sa kamay ni Alon. Nagsimula kaming maglakad at sa bawat hakbang, ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting naglalaho. Ang kapangyarihan ng aming mga alaala ay nagbigay lakas sa amin at sa dulo ng aming paglalakad, isang pintuang yari sa liwanag ang bumukas. Sa likod ng pintuan, nakita namin ang isang kumikinang na bituin, ang bituin ng kapayapaan. Ngunit habang papalapit kami, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang bituin ay biglang naglaho at ang paligid ay naging madilim. Kuya, ano ang nangyari? Tanong ni Alon, ang boses niya ay puno ng pagkabalisa. Sa gitna ng kadiliman, isang halakhak ang umalingaw-ngaw. Hindi pa tapos ang inyong pagsubok, sabi ng boses na puno ng misteryo. May isa pang hamon na kailangan ninyong harapin. Nagpalitan kami ng tingin ni Alon. Ang aming mga puso ay puno ng pangamba. Ano pa kaya ang naghihintay sa amin sa gitna ng hindi natatapos na pagsubok? Sa kabila ng takot, alam naming kailangan naming magpatuloy. Sa dulo ng kadiliman, kami ay handang harapin ang susunod na yugto ng aming paglalakbay. Sa kabila ng hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng ilang araw, patuloy kaming naglakbay ni Kuya Miguel sa ilalim ng naglalambiting mga sanga ng gubat ng mga anino. Ito ang lugar na paulit-ulit na binanggit ng mga matatanda sa aming nayon. Isang gubat na puno ng mga misteryo at lihim, kung saan ang hangin ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Sa tuwing kami nagpapahinga, sinisikap naming balikan ang mga nagdaang araw, ang mga hakbang na nagdala sa amin sa paglalakbay na ito. Ang bituin ng kapayapaan ang aming tanging gabay, ang ilaw na nagbigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng dilim na bumabalot sa paligid. Isang umaga, habang ang hamog ay bumabalot pa sa mga dahon, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking balat. Napansin ko ang mga mata ni Kuya na tila may hinahanap. Nariyan lamang ito, Ella. Ramdam ko. Wika niya, sabay turo sa direksyon kung saan ang mga puno'y tila nagkukubli ng isang bagay. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, nararamdaman ko rin ang takot sa aming hakbang. Ang gubat ng mga anino ay hindi basta-basta at alam namin na bawat desisyon ay may katumbas na panganib. Sa aming paglalakad, biglang may kumaluskos sa aming likuran. Pareho kaming napalingon at sa loob ng ilang segundo, nakita namin ang isang matandang babae na may mga matang kumikinang sa dilim. Sino kayo at ano ang hinahanap ninyo sa aking gubat? Tanong niya, ang tinig niya ay tila bumabalot sa hangin, malamig at puno ng misteryo. Ang bituin ng kapayapaan, sagot ni Kuya Miguel, walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kami maglalakbay upang hanapin ito at ibalik ang kasaganaan sa aming nayon. Ngumiti ang matanda, isang nangiti na tila may ibig ipahiwatig. Ang bituin ng kapayapaan, ulit niya. Maraming taon na ang lumipas mula nang may huling humiling nito, pero hindi lahat ng humahanap ay nagtatagumpay. Bakit kayo? Napatingin ako kay Kuya Miguel. Alam kong hindi lamang para sa nayon ang paglalakbay na ito. Ito'y para rin sa amin, sa aming pamilya, sa aming kinabukasan. Dahil ito ang aming tadhana, sagot ni Kuya. Ito ang aming tungkulin. Tumango ang matanda at sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga puno ay naghiwalay, nagbigay daan sa isang daang hindi namin nakita kanina. Kung ganon, ipagpatuloy ninyo ang inyong landas. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng kapayapaan.
Nagpatuloy kami sa paglakad, ang kaisipan ng matanday hindi maalis sa aming isipan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pagod na bumabalot sa akin. Nangingibabaw ang katahimikan sa paligid, ngunit sa kabila nito, nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang na nagmamasid sa amin. Biglang may narinig kaming tunog ng mga yabag mula sa likuran. Agad kaming napahinto at sa paglingon namin nakita namin ang isang grupo ng mga hayop na hindi namin alam kung kaibigan o kaaway. Ang kanilang mga mata'y naglalagablab at ang kanilang presensya ay nagdala ng takot sa aking puso. Si Kuya Miguel ay humakbang palapit sa akin at sa kanyang mata'y nakita ko ang determinasyon. Hindi tayo pwedeng umatras, Ella. Kailangan nating harapin ito. Habang kami nakatayo sa harap ng mga hayop, ang kanilang leader, isang malaking lobo na may balahibong kumikinang sa dilim, ay lumapit sa amin. Ang bituin ng kapayapaan ay hindi basta-bastang makukuha, sabi nito. Ang boses niya ay malalim at puno ng autoridad. Isa sa inyo ang kailangan magbigay ng sakripisyo. Napatingin ako kay Kuya Miguel at sa kanyang mga matay nakita ko ang pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumiti ang lobo, isang ngiti na puno ng lihim. Isa sa inyo ang kailangan maglaho para makuha ang bituin. Isa sa inyo ang kailangan mawala sa mundong ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang dagundong ng takot sa aking dibdib. Paano namin maisusulong ang aming layunin kung kailangan naming isakripisyo ang isa't isa? Ang gubat ng mga anino ay tunay na puno ng misteryo at ang landas na ito'y tila masalimuot kaysa sa inaasahan namin. Habang nag-iisip kami ni Kuya, ang mga hayop ay unti-unting naglaho sa dilim, iniwan kami sa gitna ng gubat, naguguluhan at takot. Sa aming harapan ay ang bituin ng kapayapaan, kumikislap sa dilim, ngunit ang presyong kailangan naming bayaran ay tila hindi namin kaya. Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang kamay ni Kuya Miguel sa aking balikat. Kaya natin ito, Ella, basta't magkasama tayo, walang imposible. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam ko ang katotohanan. Isa sa amin ang maaaring mawala at ang desisyon ay kailangan naming gawin sa lalong madaling panahon. Sa gabi ng gubat ng mga anino, ang lihim ng kapayapaan ay tila nakatago pa rin sa likod ng anino ng sakripisyo. Nang umagang iyon, nagising kami sa malamig na simoy ng hangin na dumadaloy mula sa kabundukan. Ako si Alon, ang mas nakatatandang kapatid, at sa tabi ko ay si Tala, ang aking masiglang kapatid na babae. Nasa paanan kami ng ang bundok ng Kawalan, isang lugar na sinasabing may mga lihim na kasing tanda ng mundo. Sa aming paghahanap ng bituin ng kapayapaan, ang bundok na ito ang susunod naming pagsubok. Alon, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya ng bundok? Tanong ni Tala habang siya'y nagbibihis ng kanyang baluti. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata, isang bagay na palaging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Oo, Tala, parang may mga mata na nagmamasid sa atin. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam kong hindi magiging madali ang paglalakbay na ito, ngunit alam kong ang bituin ng kapayapaan ay hindi basta-basta makikita. Habang kami naglalakad pataas, naririnig namin ang mga bulong ng hangin, tila mga kwento ng mga sinaunang nilalang na matagal nang nawala. Ang mga puno ay nagmistulang mga bantay, nakatungo at tila nagmamasid sa aming bawat hakbang. Ang daan ay palikuliko at nagpipilit kaming hindi mawalan ng pag-asa kahit na ang hamog ay patuloy na bumabalot sa paligid. Alon, tingin mo ba ay makikita natin ang bituin ng kapayapaan sa bundok na ito? Tanong ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tala, naniniwala ako. Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay palaging tumpak at alam kong hindi tayo pababayaan ng bituin na iyon. Sagot ko, sinisikap na palakasin ang kanyang loob. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang misyon na ito
ang pag-asa na muling magbabalik ang kapayapaan sa aming bayan. Habang patuloy kaming umaakyat, naramdaman namin ang biglang paglamig ng hangin. Ang mga ulap ay unti-unting bumaba at ang paligid ay nagmistulang isang misteryosong kagubatan ng mga anino. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, tumambad sa amin ang isang malaking bato na may mga ukit na hindi namin maunawaan. Tala, tingnan mo ang mga ukit. Parang ito ang susi, sabi ko habang hinahaplos ang malamig na bato. Sa bawat paghawak ko, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ukit na ito? Naguguluhan na tanong ni Tala. Bawat isa sa mga simbolo ay tila may sariling kwento at tila nag-uusap sa amin sa isang sinaunang wika na hindi namin maunawaan. Sa gitna ng aming pagtataka, biglang nagsimula ang bato na kumislap. Ang mga ukit ay nagliwanag at unti-unting bumuo ng isang larawan, isang mapa na nagtuturo sa amin sa susunod na hakbang ng aming paglalakbay. Ngunit sa gilid ng mapa, isang babala ang lumitaw. Sino mang hindi karapat-dapat ay hindi makakatawid. Tala, tila may pagsubok bago natin makuha ang bituin ng kapayapaan, sabi ko, pilit na inuunawa ang kahulugan ng babala. Alon, hindi tayo dapat magpatalo. Nandito na tayo at hindi tayo susuko. Tugon ni Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam kong sa likod ng kanyang lakas ng loob ay may takot din siyang nararamdaman, ngunit hindi niya ito pinapakita. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at sa bawat hakbang ay nararamdaman namin ang bigat ng mga mata na nakatuon sa amin. Hanggang sa marating namin ang isang tila walang katapusang bangin. Sa ibaba nito ay ang mga ulap, tila mga alon na handang lamunin kami kung kami magkakamali. Tala, paano natin ito malalampasan? Tanong ko habang tinitingnan ang mga bitak sa lupa na tila nagbabanta sa amin. Mahahanap natin ang daan, Alon. Kailangan lang natin maniwala, sagot ni Tala. At sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang liwanag, isang maliit na bituin na tila naggagabay sa amin. Sa bawat paglapit namin sa gilid ng bangin, ang bituin sa kanyang kamay ay nagliwanag ng mas maliwanag, hanggang sa ang liwanag na iyon ay bumuo ng isang tulay na gawa sa liwanag. Nag-aalangan man, nagpasya kaming tumawid, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pangamba. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtawid, isang malamig na hangin ang dumaan at tila nagbanta na sirain ang tulay na gawa sa liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pagyanig ng tulay at ang tila pagbagsak nito. Tala, mag-ingat. Sigaw ko, ngunit sa aking pag-aalala ay biglang naglaho ang liwanag ng bituin. Ang aming paglalakbay ay biglang nahinto at kami naiwang nakabitin sa kawalan. Ang aming kapalaran ay hindi namin matiyak. Sa kabila ng aming takot, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa hangin. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Alon, Tala, ang inyong pagsubok ay hindi pa tapos. Ngunit huwag kayong mag-alala sapagkat ang bituin ng kapayapaan ay hindi nalalayo. Sa mga salitang iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit paano namin malalampasan ang pagsubok na ito? Ang tanong na iyon ay nagpatuloy na bumangon sa aking isipan habang kami naiwang nakabitin sa gitna ng kawalan. Ang aming kapalaran ay tila nakasalalay sa isang himala. Ang paglalakbay namin ni Ate Lina ay halos hindi na matanaw ang dulo. Matapos ang ilang araw ng paglalakad sa ilalim ng init ng araw at pagdaan sa malamig na mga ilog, narating namin ang luntiang kagubatan. Ang hangin dito ay kakaiba, may halong bango ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy dati. Ang mga puno ay mistulang mga higanteng guwardiya na nagmamasid sa amin habang sinusubukan naming hanapin ang bituin ng kapayapaan. Bakit kaya dito tayo dinala ng mapa? Tanong ko kay Ate Lina habang dinadama ang malamig na hangin sa balat ko. Parang walang nakatira rito kundi mga ibon at hayop.
Ngumiti si Ate Lina at tumingin sa paligid. Minsan, ang mga bagay na hinahanap natin ay hindi agad nakikita. Sagot niya, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Subukan nating makinig sa kagubatan. Baka may nais itong iparating sa atin. Tahimik kaming naglakad, pinakikiramdaman ang bawat tunog ng kalikasan. Ang mga dahon ay humuhuni sa bawat ihip ng hangin, at ang mga ibon ay tila nagkukwento ng kanilang sariling mga karanasan. Sa paglalim ng gabi, nagdesisyon kaming magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit para bang nagbibigay ng gabay sa amin. Nang dumilim na ng tuluyan, may narinig kaming kakaibang tunog, isang uri ng musika na tila lumilipad sa hangin. Nagtaka kami ni Ate Lina kung saan ito nagmumula. Sinundan namin ang tunog na iyon at sa aming pagkagulat, isang daan ang biglang lumitaw sa harap namin, puno ng kumikinang na mga halamang damo na parang ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Huwag kang matakot, Ben," bulong ni Ate Lina habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Tila ito ang daan patungo sa hinahanap natin. Dahan-dahan kaming naglakad sa daang iyon, ang paligid ay pumupuno sa amin ng kakaibang enerhiya. Sa dulo ng daan, isang maliit na clearing ang bumungad at sa gitna nito ay may isang lumang altar na yari sa mga bato. Sa ibabaw ng altar ay may isang kumikinang na bagay, isang bituin na puno ng liwanag. "Ate, ito na ba yun?" Tanong ko, hindi makapaniwala sa nakita ko. Ngunit bago pa man niya masagot, isang figura ang lumitaw sa harap namin. Isang matandang lalaki na tila lumabas mula sa mga anino ng kagubatan. Ang kanyang damit ay tila gawa sa mga dahon at ugat ng mga puno, at ang kanyang mata ay kumikinang na parang mga bituin. "Magandang gabi sa inyo, mga bata," bati ng matanda. Ang kanyang boses ay parang musika sa aming pandinig. "Ako si Mang Luntiang Ugat, ang tagapagbantay ng bituin ng kapayapaan." Nagkatinginan kami ni Ate Lina, puno ng kaba at pagtataka. "Ano po ang ibig sabihin nito, Mang Luntiang Ugat?" Tanong ni Ate Lina, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti ang matanda at nagpatuloy. "Ang bituin ng kapayapaan ay may kakayahang magbigay ng kapayapaan sa sino mang makakahanap nito. Ngunit upang magamit ito, kailangan ninyong malaman ang lihim ng inyong mga puso." "Ang lihim ng aming mga puso." Ulit ko, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumango si Mang Luntiang Ugat. "Oo, mga bata, ang kapayapaan ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangang malaman ninyo ang tunay na hangarin ng inyong paglalakbay." Napatitig kami sa bituin at sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang tunay naming pagnanasa ay hindi lamang ang makahanap ng kapayapaan para sa sarili, kundi para rin sa aming pamilya at sa buong bayan. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng mga taong umaasa sa isang mas mapayapang mundo. Ngunit bago pa man namin maabot ang bituin, isang malakas na hangin ang biglang umihip at naglaho ang bituin ng kapayapaan sa harap namin. "Ano ang nangyari?" Tanong ko, puno ng pagkabigla. Ngunit bago kami makagalaw o makapagtanong pa, isang piraso ng papel ang lumapag sa aming harapan, may nakasulat, "Ang kapayapaan ay nasa inyong mga kamay. Hanapin ito sa ibang daan." Napatingin kami sa isa't isa, hindi alam ang susunod na gagawin. Sa likod ng aming mga isipan, alam namin na hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Ang bituin ng kapayapaan ay mistulang isang pangarap na kailangang abutin gamit ang puso at tamang hangarin. At habang nagmumuni-muni kami, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng aking puso. Isang tibok na nagsasabi na ang tunay na kapayapaan ay hindi sa bituin, kundi sa aming mga pusong handang makipaglaban para sa tamang layunin. Sa kabila ng pagod at pangamba, nagdesisyon kaming ipagpatuloy ang aming paglalakbay.
Ang iniwang papel ay tila isang paalala na ang kapayapaan ay naroroon sa lugar kung saan ang aming mga puso ay handang makipagsapalaran para sa tamang dahilan. Nasa ikalawang linggo na kami ng aming paglalakbay sa masalimuot na kagubatan, kasama ang mga tunog ng mga nilalang na tila nagsasabing kami hindi nararapat sa kanilang teritoryo. Ang aking kapatid na si Amira, bagaman laging puno ng sigla, ay nagsimulang ipakita ang pagod sa kanyang mga hakbang. Ako'y si Elian, ang nakatatanda sa aming dalawa, at sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na protektahan siya. Ang aming misyon ay simple ngunit puno ng misteryo. Hanapin ang bituin ng kapayapaan, isang alamat na sinasabing may kakayahang pagkaisahin ng mga tao at ibalik ang kapayapaan sa aming lupain. Ang aming ama, bago siya pumanaw, ay nagbigay sa amin ng isang lumang mapa na naglalaman ng mga palatandaan patungo sa sagradong bituin. Subalit, habang patuloy ang paglalakbay, tila nagiging mas mahirap basahin ang mga sinaunang marka sa papel. Isang gabi, habang nakaupo kami sa paligid ng maliit na apoy na aming sinikap na hindi masyadong maliwanag upang hindi makaakit ng mga mapanganib na hayop, iniabot ni Amira ang isang piraso ng tinapay na tinipid namin mula sa aming supli. Elian, tingin mo ba ay makikita natin ang bituin? Tanong niya, ang kanyang mga matay puno ng pag-asa. Ngumiti ako kahit na sa loob ko'y puno rin ng pag-aalinlangan. Oo, Amira, basta't hindi tayo susuko, makikita natin iyon. Sa kalagitnaan ng gabi, napukaw kami ng kakaibang tunog. Isang anino ang gumagalaw sa dilim, mabilis na nagbago ng anyo at tila naglalaro sa paligid ng aming kampo. Ang aming mga puso'y nag-umpisang bumilis sa takot. Pinakalma ko ang aking sarili at hinawakan ng kamay ni Amira. Huwag kang matakot, bulong ko, kahit na ang sarili kong boses ay nanginginig. Kailangan nating maging matatag. Dahan-dahan naming sinundan ang anino at ito'y humantong sa isang bahagi ng kagubatan na tila banyaga sa amin. Dito, nagkaroon ng kakaibang liwanag, isang liwanag na hindi namin nakita sa ibang bahagi ng aming paglalakbay. Sa gitna ng liwanag na iyon, isang matandang babae, nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon, ang lumitaw. Ang kanyang mukha'y puno ng karunungan at ang kanyang mga mata'y naglalaman ng liwanag ng mga bituin. Mga batang naghahanap ng bituin. Wika niya, ang kanyang boses ay tila hangin na dumadaloy sa mga puno. Alam ninyo ba kung ano ang tunay na hinahanap ninyo? Nagkatinginan kami ni Amira, parehong naguguluhan, ngunit puno ng pagnanasa na malaman ang sagot. Hinahanap namin ang bituin ng kapayapaan. Sagot ko, hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng matanda. Ngumiti siya at ang kanyang nangitii tila nagbigay ng init sa aming mga puso. Ang bituin ay hindi isang bagay na makikita ninyo sa langit o sa lupa. Ito ay naririto sa inyong mga puso. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon kundi isang paglalakbay na kailangan ninyong simulan sa inyong sarili. Ang sagot na iyon ay pumukaw sa akin. Paano nga ba namin matatagpuan ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng aming mundo? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ang matanda'y tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang anyo'y unti-unting naglaho sa dilim. Ilang sandali kaming tahimik ni Amira, pinag-iisipan ang aming natutunan. Ngunit sa kabila ng aming pag-iisip, ang tanong ay nananatili. Kung ang kapayapaan ay nasa aming puso, paano namin ito maipapakita sa iba? Sa paglipas ng oras, bumalik kami sa aming kampo puno ng bagong pag-asa. Ngunit sa aming pagbalik, isang kakaibang bagay ang aming natuklasan. Ang mapa na ibinigay ng aming ama ay nagbago. Ang mga lumang marka na dati hindi malinaw, ngayon nagsimula ng magliwanag, tila isang gabay na patungo sa susunod naming hakbang. Ang tanong ay,
Ang liwanag ba na iyon ay patungo sa bituin na aming hinahanap o patungo sa isang bagong paglalakbay na hindi namin inaasahan? Dito nagtatapos ang bahagi ng aming kwento, ngunit ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa susunod na hakbang, ano kaya ang aming matutuklasan? Ang kapayapaan ba ay tunay na nasa aming kalooban o may mas malalim pang lihim na naghihintay na aming matuklasan? Sa paglalakbay na ito, isang bagay lang ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa aming pakikipagsapalaran. Sa katahimikan ng gabi, kami ay nasa gitna ng isang kagubatan na niminsan ay hindi pa namin narating. Ang mga puno ay tila nag-aabot sa kalangitan. Ang kanilang mga sanga ay bumubuo ng isang makapal na takip na nagtatago sa mga bituin. Sa likod ng bawat puno ay tila may nagtatagong lihim, na para bang ang kagubatan mismo ay may buhay at nakamasid sa bawat galaw namin. Ako si Elara, ang nakatatandang kapatid, at kasama ko ang aking bunsong kapatid na si Finn. Mula pa noong bata pa kami palaging magkasama sa bawat paglalakbay. Ngayon, kami ay nasa isang misyon na higit pa sa lahat ng pinangarap namin, ang paghahanap ng bituin ng kapayapaan. Sinasabing ang bituin na ito ang tanging makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa aming bayan na matagal ng biktima ng hidwaan. Habang kami naglalakad sa makipot na daan, nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi lang dahil sa panganib na dala ng kagubatan, kundi pati na rin sa bigat ng responsibilidad na aming dala. Ang mga alamat tungkol sa bituin ng kapayapaan ay puno ng misteryo. Walang nakakaalam kung saan ito eksaktong matatagpuan, ngunit kami ay pinaniniwalaang may kakayahang hanapin ito dahil sa kakaibang tanda na nasa aming mga palad, isang hugis bituin na nagliliwanag tuwing kami nakakaranas ng matinding damdamin. Elara, bulong ni Finn habang naglalakad kami. Nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya sa paligid? Tumango ako. Oo, Finn, para bang ang hangin mismo ay may dala ng mensahe. Narito tayo sa tamang lugar, pero kailangan nating maging maingat. Bigla, may narinig kaming kaluskos sa aming likuran. Agad kaming nagkubli sa likod ng isang malaking puno, pinipigil ang aming mga hininga habang nagmamasid sa paligid. Sa aming pag-aabang, isang matandang babae ang lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang anyo ay tila bahagi ng kagubatan mismo. Ang kanyang buhok ay kulay ng lumot. Ang kanyang balat ay kulubot na parang puno. Mga batang manlalakbay, wika ng matanda sa tinig na bumubulong sa hangin, hinahanap niyo ba ang bituin ng kapayapaan? Nagkatinginan kami ni Finn, hindi sigurado kung paano sasagot. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para magsalita. Oo, hinahanap namin ito. Alam mo ba kung nasaan? Ngumiti ang matanda, isang nangiting puno ng lihim. Ang bituin ng kapayapaan ay hindi bagay na basta-basta makikita. Ito ay bahagi ng puso ng bawat isa, ngunit may landas na magdadala sa inyo sa kanyang liwanag. Sinundan namin ang matanda habang siya'y naglalakad papunta sa isang mas madilim na bahagi ng kagubatan. Parang ang paligid ay nagbago, ang hangin ay naging mas mabigat at ang mga tunog ng kalikasan ay unti-unting nawala. Kami ay huminto sa hirap ng isang malaking bato na may ukit na hindi namin maunawaan. Dito, wika ng matanda, ang simula ng inyong paglalakbay patungo sa liwanag. Ngunit bago kayo makapasok, kailangan niyong ipakita ang inyong katapatan sa isa't isa. Nagkatinginan kami ni Finn at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng tanda sa aking palad. Lumiliwanag ito na para bang tumugon sa tawag ng bato. Inilabas din ni Finn ang kanyang palad na nagliliwanag rin. Sa pagpatong ng aming mga kamay sa bato, biglang bumukas ang isang pintuan na naglalabas ng liwanag na nakakapaso sa mata. Napaatras kami sa gulat, ngunit ang matanda ay nagpatuloy sa pagngiti. Ang liwanag na iyan, sabi niya,
ay ang simula ng inyong tunay na paglalakbay. Ngunit mag-ingat sapagkat ang landas na ito ay puno ng mga pagsubok. Habang papasok kami sa pintuan, hindi ko maiwasang maramdaman ang pag-aalinlangan. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng bituin ng kapayapaan? Ang sagot ay tila nasa unahan na namin, ngunit ang landas ay puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa likod ng aming mga isipan, isang tanong ang bumabalot. Ano ang mangyayari kung hindi namin matagpuan ang bituin? Sa gitna ng liwanag, kami ay pumasok, handa sa anumang pagsubok na darating. Ngunit ang hindi namin alam, sa likod ng pintuan ay may isang nilalang na matagal nang naghihintay. Isang nilalang na puno ng lihim na ang intensyon ay hindi pa namin tukoy. Sa aming pagpasok, isang malamig na hangin ang bumalot sa amin na para bang may nagmamasid sa bawat hakbang namin. Sa dulo ng landas, isang silweta ang unti-unting lumilitaw, isang figura na tila kilala na namin, ngunit hindi pa namin namumukhaan. Sa kanyang mga mata, isang lihim na naghihintay na maaaring magbago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. At dito nagsisimula ang tunay na pagsubok, ang paglalakbay patungo sa hindi pa namin nalalaman. Sa kabila ng pagod at hirap na dinanas namin sa aming paglalakbay, patuloy kaming umasa at naniwala sa kapangyarihan ng bituin ng kapayapaan. Ako, si Alon, at ang aking nakababatang kapatid na si Lira ay nagpatuloy sa aming misyon na makamit ang kapayapaan para sa aming bayan. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang aming determinasyon ay matatag na tulad ng mga bituin sa kalangitan. Sa araw na ito, habang naglalakad kami sa isang matarik na bangin na tila walang hanggan, naramdaman ko ang labis na pag-aalala. Ang hangin ay malamig at ang langit ay nagbabadya ng ulan. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon, banta ng isang bagyo. Nagsimula kaming maghanap ng masisilungan, ngunit tila ba ang daan ay patuloy na nagiging mas mahirap. Ang mga halaman at puno sa paligid ay tila nag-aanyaya ng panganib sa halip na proteksyon. Alon, hindi ba natin kaya ito? Tanong ni Lira habang tinitingnan ang mga madilim na ulap sa itaas. Nakayanan na natin ang mas mabibigat na pagsubok, Lira. Kailangan lang natin ng kaunting tapang, sagot ko, bagamat ang aking puso ay puno rin ng pag-aalala. Sa kabila ng aking mga sinasabi, hindi ko rin alam kung hanggang kailan namin kakayanin ang ganitong sitwasyon. Habang patuloy kaming naglakad, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa likuran ng mga puno. Isang tunog na tila isang awit, ngunit may halong kalungkutan. Pinigil namin ang aming mga hakbang at nakinig ng mabuti. Ang tunog ay nagmumula sa isang nilalang na hindi namin maaninag sa kadiliman ng kagubatan. Alon, naririnig mo ba iyon? Bulong ni Lira. Oo, Lira. Tila isang awit, ngunit bakit narito ito sa gitna ng kagubatan? Sa aming pag-aalangan, nagpasiya kaming sundan ang tunog. Dahan-dahan kaming lumapit at sa aming pagdating sa pinagmulan ng tunog, natagpuan namin ang isang matandang babae na tila naglalakbay din sa ilog ng mga alaala. Ang kanyang mata ay tila naglalaman ng napakaraming kwento at ang kanyang boses ay puno ng mga lihim ng nakaraan. Ano ang ginagawa ninyo rito, mga bata? Tanong ng matanda habang tumigil sa kanyang awit. Naglalakbay kami upang hanapin ang bituin ng kapayapaan, upang matulungan ang aming bayan. Sagot ko, puno ng pag-asa na ang matanda ay maaaring makatulong sa amin. Ang bituin ng kapayapaan, bulong ng matanda, na tila may nalalaman tungkol dito. Maraming naghahanap nito, ngunit iilan lamang ang nakatagpo. Alam niyo po ba kung nasaan ito? Tanong ni Lira, puno ng pag-asam. Tumango ang matanda, ngunit ang kanyang mata ay tila puno ng pag-aalinlangan. Ang bituin ng kapayapaan ay hindi lamang isang bagay na makikita. Ito ay isang bagay na kailangan mong maunawaan at maramdaman.
Nagpatuloy siya sa kanyang kwento at sa bawat salita ay tila ba kami ay dinadala sa ibang mundo. May isang lugar sa dulo ng kagubatan kung saan ang liwanag ng bituin ay nagtatagpo sa liwanag ng puso. Dito mo makikita ang tunay na kapayapaan. Bagamat puno ng pag-aalinlangan, nagpasya kaming sundan ang direksyon ng matanda. Nagpasalamat kami sa kanya at nagpatuloy sa aming paglalakbay, puno ng pag-asa na sa wakas ay makikita namin ang bituin ng kapayapaan. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang pagdududa. Paano nga ba namin makikita ang isang bagay na hindi namin lubos na naintindihan? Sa wakas, narating namin ang isang lugar na tila ba sa dulo ng kagubatan. Isang lugar na puno ng liwanag at kulay na tila isang panaginip. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapayapaan, ang aking puso ay pumintig ng mas mabilis. Sa gitna ng liwanag, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Lira, ano to? Bulong ko habang tinitingnan ang isang figura na lumilitaw sa gitna ng liwanag. Isang figura na tila isang anino mula sa aming nakaraan. Isang figura na tila ba may dalang lihim na hindi namin inaasahan. Ang figura ay unti-unting nagiging malinaw at sa aming pagkabigla, ito ay isang figura ng isang tao na matagal na naming hindi nakita. Alon, hindi ba ito si Ama? Tanong ni Lira habang ang kanyang mata ay puno ng luha. Ang aming ama na matagal na naming iniisip na nawawala ay narito sa gitna ng liwanag. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang kanyang presensya ay nagdala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Bago pa man kami makapagtanong, ang liwanag ay biglang naglaho at ang figura ng aming ama ay nawala sa kadiliman. Iniwan kami sa gitna ng kagubatan, puno ng pag-aalinlangan at pag-aasa. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bituin ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang aming paglalakbay ay hindi pa natatapos. At sa gitna ng kagubatan, sa gitna ng aming pag-aalinlangan, alam naming kailangan pa naming magpatuloy. Ang bituin ng kapayapaan ay nandito, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nasa loob namin. Ang aming paglalakbay ay patuloy, at ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing gabay namin ni Ana sa aming paglalakbay. Sa tuwing kami napapahinto upang magpahinga, hindi ko maiwasang titigan ang mukha ng aking kapatid na puno ng pag-asa at determinasyon. Sa aming paglalakbay upang hanapin ang bituin ng kapayapaan, nakaramdam ako ng kakaibang tibok sa aking puso, isang halo ng kaba at pananabik. Alam kong marami na kaming napagdaanan, ngunit ang landas na aming tinatahak ay tila lalong nagiging misteryoso sa bawat hakbang. Kuya, sigurado ka bang tama ang direksyon na tinatahak natin? Tanong ni Ana habang iniwas ang mga sanga ng puno na tila pumipigil sa aming daan. Tumango ako, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan sa aking isip. Ang mapa na nakuha namin mula sa matandang mangkukulam ay hindi malinaw, puno ng mga simbolo at hiwaga. Subalit wala kaming ibang pagpipilian, kundi sundan ito, umaasang darating kami sa tamang lugar. Patuloy kaming naglakbay hanggang marating namin ang isang kakahuyan na tila ba lumang-luma at puno ng mga lihim. Ang mga puno dito ay mas mataas at mas makapal, ang kanilang mga ugat ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Ang hangin ay malamig at sa tuwing ito'y umiihip, parang may naririnig akong mga tinig na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kuya, naririnig mo ba iyon? Bulong ni Ana, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, puno ng takot at pagkamangha. Oo, Ana, parang may mga nilalang na nagmamasid sa atin. Sagot ko habang pinipilit kong hindi magpahalata ng takot. Sa gitna ng kakahuyan, nakita namin ang isang mahiwagang ilog
na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig nito ay tila may sariling buhay, umaagos ng dahan-dahan, ngunit may puwersa na hindi maipaliwanag. Sa kabila ng aming pagod, naramdaman namin ang pangangailangan na sundan ng ilog, umaasang ito ang magdadala sa amin sa bituin ng kapayapaan. Habang kami naglalakad sa gilid ng ilog, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa likod ng puno. Ang kanyang anyo ay tila bahagi ng kakahuyan, ang kanyang mga mata ay puno ng kabatiran at misteryo. Sino kayo? At ano ang hinahanap ninyo sa aking kagubatan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na naglalakbay sa kalaliman ng gabi. Hinahanap po namin ang bituin ng kapayapaan. Sagot ko, pilit na pinapakita ang katapangan sa aking tinig. Kami po ay naglalakbay upang mahanap ang kapayapaan para sa aming bayan. Ngumiti ang matandang lalaki, isang nangiti na puno ng pagkaawa at pag-unawa. Ang bituin ng kapayapaan. Maraming naghahanap niyan, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Kayo ba'y handa sa mga pagsubok na darating? Nagkatinginan kami ni Ana at sa loob ng isang saglit, alam ko na parehong determinadong magpatuloy. Oo, handa kami, sagot ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Kung gayon, sundan ninyo ang ilog hanggang sa marating ninyo ang pulang puno. Sa ilalim nito'y ang daan patungo sa pinakalalim ng kagubatan. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng pumapasok doon ay nakakalabas. Sa kanyang mga huling salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang babala. Subalit wala na kaming panahon para magduda. Nagpasalamat kami sa matanda at muli kaming naglakbay. Ang ilog ay patuloy na gumagabay sa amin. Habang papalapit kami sa pulang puno, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang lupa ay tila umuuga, ang hangin ay nagiging mas malamig. Nang marating namin ang puno, napansin ko ang isang maliit na lagusan sa ilalim nito, tila isang daan patungo sa kadiliman. Kuya, ito na yata ang sinasabi ng matanda. Bulong ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Walang atrasan, Ana. Kaya natin ito, sagot ko. Pilit na pinapalakas ang loob namin pareho. Sa pagpasok namin sa lagusan, naramdaman ko ang biglang pagbabago ng paligid. Ang kadiliman ay naging mas matindi at ang hangin ay tila may sariling buhay na bumubulong ng mga lihim. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Sa gitna ng aming paglalakbay sa lagusan, biglang bumagsak ang lupa sa paligid namin at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Sa isang kisap mata, nawala si Ana sa aking tabi. Ana! Sigaw ko, ang aking tinig ay puno ng takot at pagkabahala. Ngunit walang sumagot. Ang lagusan ay naging tahimik at ang kanyang presensya ay tila naglaho sa hangin. Alam kong nasa bingit kami ng panganib, ngunit hindi ko alam kung paano ko siya hahanapin sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng pulang puno sa kalaliman ng kagubatan, ang kapalaran namin ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulit. Ngayon, sa gitna ng kadiliman, ang aking determinasyon ay susubukin. Isang pagsubok na maaaring magbago sa aming kapalaran magpakailanman.